Tinanong ni Aizawa kay Mandalay kung nasaan na si Midoriya pero hindi nito masabi dahil sa magulong koneksyon, dahil dito ay inutusan na lang ni Aizawa sina Best Jeanist na iligtas si Bakugo. Pagkatapos nun ay pinakita sina Tamaki at Nejire na kababangon lang mula sa pagkabagsak, pinuntahan ito ni Mirio para tulungan na makipaglaban hanggang sa dumating si Midoriya. Samantala, nagsimula ng pahirapan ni Shigaraki si Bakugo, inasar niya ito na kailanman ay hindi makakapantay sa lakas ni Midoriya. Ilang sandali pa ay umatake na sina Nejire at Tamaki pero parehas na madaling nakontra ni Shigaraki. Hinabol ng atake ni Shigaraki ang dalawa at sinamantala ito ni Mirio para mailigtas si Bakugo. Pagkatapos maibigay si Bakugo kay Best Jeanist ay tinanong ni Mirio si Shigaraki kung bakit nito sinisira ang lahat. Sinabi ni Shigaraki na ayaw niya ng kasalukuyang sistema. Inasar ni Mirio si Shigaraki na bitter dahil walang kaibigan at inatake. Sa di kalayuan, tatahiin sana ni Best Jeanist ang braso ni Bakugo pero natigilan ito nang makita na si Bakugo ay determinado pa rin na ipagpatuloy ang laban. Samantala, habang binabanatan ay naalala ni Shigaraki na meron siyang kaibigan at pinangalandakan niya ito kay Mirio. Nabigla si Mirio at agad na lumayo. Nag-decide si Shigaraki na wag nang pansinin si Mirio at puntahan na lang si Bakugo. Dito na kumilos si Nejire at pinaulanan si Shigaraki ng atake para mabigyan ng oras si Tamaki na maihanda ang kanyang plasma cannon. Nagpakawala si Tamaki ng napakalaking plasma blast papunta kay Shigaraki at sinundan ito ni Mirio ng isang malakas na suntok sa mukha. Sa kasamaang palad ay hindi naging sapat ang atake para mapabagsak si Shigaraki. Ganun pa man biglang tumayo si Bakugo at pinasabugan si Shigaraki sa mukha. Lumalabas na nagkaroon na ng kakayahan si Bakugo na pasabugin ang kanyang pawis sa ibang parte ng kanyang katawan kaya nakakakilos na ito ng mabilis. Bago muling umatake ay naalala ni Bakugo ang card na lagi niyang nakakalimutan na papirmahan kay All Might. Sa huling sandali ay sinubukan ng iba na tulungan si Bakugo pero hindi ito nagtagumpay. Nagawang makaligtas ng lahat sa atake ni Shigaraki maliban lang kay Bakugo na napuruhan sa puso. Sobrang ikinagulat ng lahat ang nangyari kay Bakugo, napansin ni Best Jeanist na wasak ang puso ni Bakugo at wala na itong buhay. Sinabi ni Shigaraki na kasalanan ni Aizawa ang nangyari dahil hinayaan nitong makipaglaban ang kanyang mga estudyante. Habang nagtatanong kung sino ang kanyang isusunod ay dinampot ni Shigaraki si Mirko. Sa Ground Zero, nakabangon si Dobby at sinunog nito si Kido at Onima. Ayon kay Dobby sa huling sandali ay nagawa niyang kopyahin ang phosphor ni Todoroki kaya siya nakaligtas. Pagkatapos noon ay tinanong ni Dobby si Skeptic kung nasaan si Endeavor. Naiiritang sumagot si Skeptic sa speaker at sinabi na nasa Gungaville si Endeavor. Si Skeptic ay kasalukuyang hinahack ang system ng Coffin in the Sky. Pagkatapos noon ay pinakita si All for One na tuluyan ng nakapag-regenerate. Ibinunyag ni All for One na ang gamot na kanyang ginamit ay mula sa gamot na sumisira ng quirk na gawa ng grupo ni Kai Chisaki. Pinuri ni All for One si Endeavor dahil napilit siya nitong gamitin ang gamot. Bumaba sa lupa si All for One at kumuha ng isang hero para pagnakawan ng damit at quirk. Mabilis na niligtas ni Hawks ang hero. Habang si All for One naman ay ibinunyag na hindi humihinto ang epekto ng rewind kaya siya ay tiyak na maglalaho. Ganun pa man sinabi nito na ayos lang dahil ang kanyang pangarap ay naipasa na niya kay Shigaraki. Balak ni Hawks na magpalipas ng oras kaya tinanong nito si All for One kung ano ang kanyang pangarap. Ipinaliwanag ni All for One na naimpluwensyahan siya ng mga comics at ang kanyang pangarap ay nakawin ang kinabukasan ng mundo. Samantala, ang mga hero ay tumangging sukuan si Bakugo. Ginamit ni Edgeshot ang kanyang ultimate move na Zenith para ayusin ang pinsala at gawin ang CPR mula sa loob ng puso ni Bakugo. Gustong pigilan ni Shigaraki ang paggamot kay Bakugo kaya pinilit makawala ni Mirko at inatake ito. Dito na naramdaman ni Shigaraki ang mga pinsala na kanyang natamo sa laban at napahinto. Muling inatake ni Mirko si Shigaraki at hindi ito nakaiwas dahil tinakpan ito ni Mirio sa mata. Napuruhan si Shigaraki at lalong lumala ang lagay ng pag-iisip nito. Bilang tugon sa nangyari ay muling nagbago ang katawan ni Shigaraki at mas lalong lumakas. Pagkatapos nun ay isa-isang pinabagsak ni Shigaraki ang mga hero na nasa malapit. Para kay Shigaraki ay walang kwenta si Mirio kaya dumiretso na ito kay Best Jeanist. Ganun pa man biglang naalala ni Mirio si Night Eye at nakaisip ng paraan para mapigilan si Shigaraki. Lumitaw si Mirio sa harap ni Shigaraki at ipinakita ang kanyang puwet. Dahil sa puwet ni Mirio ay napahinto si Shigaraki at nakaabot si Midoriya. Lumalabas na sinundo ng mga kasama ni Star si Midoriya sa gitna ng karagatan kaya mas napabilis ang pagdating nito sa Coffin in the Sky.
Nang tumama ang sipa ni Midoriya na may Fajin ay agad binuksan ang barrier kaya nakuryente si Shigaraki. Sunod ay hihingi sana ng paumanhin si Midoriya sa lahat nang makita nito ang walang buhay na katawan ni Bakugo at ng iba pa na malubha ang kalagayan. Nagdulot ito ng matinding hirap sa pag-iisip ni Midoriya at tuluyan na itong nawala sa sarili. When you attack, I'll sever your spine. Nilapitan ni Mirio si Midoriya at pilit na pinakalma. Ipinaliwanag ni Mirio kay Midoriya na ayos pa ang iba at sinusubukan naman na iligtas ni Edgeshot ang buhay ni Bakugo, kaya kailangan nilang magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang maalala ni Midoriya ang mga salita ni All Might at ang sinabi ni Daigoro na panatilihing kontrolado ang kanyang emosyon ay huminahon na ito at natauhan. Pagkatapos humingi ng paumanhin kay Mirio ay tinanong ni Midoriya si All for One kung naroon pa ang tunay na Shigaraki. Sinabi ni All for One na hindi na umiiral sa loob ng katawan niya ang tunay na Shigaraki. Ganun pa man pinabulaanan ito ni Mirio at kinuwento na nagalit si Shigaraki nang sabihin niyang wala itong kaibigan. Hinala ni Mirio ay hindi pa tuluyang nakakapagsanib si All for One at Shigaraki. Pagkatapos nun ay sumugod na si Shigaraki at sinuntok ng malakas si Midoriya. Sinalag ni Midoriya ang suntok at itinapon si Shigaraki gamit ang Black Whip na may Fajin. Sunod ay ginamit na ni Midoriya ang pangalawang quirk na Gearshift. Dahil sa Gearshift ay nagawang kumilos ni Midoriya ng kasing bilis ng pagkurap ng mata. Overdrive! Pagkatapos ay gumamit si Midoriya ng Gearshift Overdrive kaya ang lakas nito na 100% ay naging 120%. Ayon kay Kudo ay gumagana lamang ang Gearshift sa maliliit na bagay noon, pero dahil sa One for All ay nagbago ito at pwede nang gamitin sa mas malaki. Sinundan ni Midoriya si Shigaraki sa lupa at ginamitan ng malakas na Detroit Smash Quintuple. Sinubukan ni Shigaraki na salubungin ng suntok si Midoriya pero bigla nitong pinabagal ang sarili kaya hindi niya ito tinamaan. Habang si Midoriya naman ay ginamit na ang lahat ng kanyang quirk para maibigay kay Shigaraki ang pinakamalakas niyang suntok, nagawang butasin ng malakas na suntok ni Midoriya ang katawan ni Shigaraki. Ganun pa man biglang sumigaw si Shigaraki na hindi pa siya natatapos dahil hindi pa niya nagagamit ang kanyang mga quirk. Samantala, ang Central Hospital ay nilulusob ni Spinner na pinamumunuan ang nasa 15,000 na mga pangit na villain para iligtas si Kurogiri. Sinisikap itong pigilan ng pinagsamang mga pulis at hero na nasa 200 lamang. Hindi nagtagal ay napasok na ng mga pangit na villain ang barikada at gumawa ito ng daan para makapasok si Spinner. Ganun pa man sa sandaling aatakihin na ni Spinner ang mga pulis ay dumating si Mezzo at nagpaulan ng mga suntok, agad na pinigilan ng mga pangit na villain si Mezzo at tinawag itong traidor na pangit. Bilang tugon ay tinanong ni Mezzo kung ano ang kinalaman ng pag-atake sa ospital sa layunin na ipaglaban ang karapatan nilang mga pangit. Gamit ang purong lakas ay nagawang itulak ni Mezzo ang mga pangit. Pagkatapos ay tinanong ni Mezzo si Spinner sa plano nitong gawin. Humingi rin ng sagot kay Spinner ang hukbo ng mga pangit pero sumagot lang ito nang wala siyang pakialam. Bumaba ang moral ng mga pangit pero pinalakas ng isang sundalo ng Liberation ang loob ng mga ito at muling pinabalik sa laban. Pagkatapos nun ay nagpatubo ng mga pulang kaliskis si Spinner sa kanyang katawan at sinugod si Mezzo gamit ang espada, sa di kalayuan. Habang nakikipaglaban ay naalala ni Koji ang panahon na ipinakita ni Mezzo ang kanyang mga pilat mula sa pang-aapi na kanyang dinanas sa kanyang probinsya. Ayon kay Mezzo ay hindi alam ng mga taga-syudad na masama ang pagtrato sa mga pangit sa ibang lugar, ganun pa man sa kabila nun ay pinili pa rin ni Mezzo na maging mabuti imbes na maging masama, dahil sa naalala ay nagbago ang hitsura ni Koji at naging mas malakas. Samantala, habang nakikipaglaban kay Spinner ay isinisigaw ni Mezzo na nakaranas din siya ng pang-aapi, tinawag ng sundalo ng Liberation na walang alam si Mezzo kaya inatake ito ni Koji gamit ang mga ibon. Kasabay nun ay binago naman ni Mezzo ang kanyang katawan. Nang makita ni Present Mike ang mga pagbabago sa katawan ng dalawang estudyante ay sobrang namangha ito. Pagkatapos nun ay umatake na sina Koji, Present Mike at Mezzo. Muling sinubukan na kumbinsihin ni Mezzo si Spinner at ang mga pangit na tumigil. Kaso tuluyan ang naging bobo si Spinner nang dahil sa quirk na ibinigay ni All for One kaya hindi ito nakinig. Inutusan ni Spinner ang kanyang mga tagasunod na siya ay sundan sa ospital. Sumunod ang mga pangit sa utos at lalong nagwala, habang si Spinner naman ay pinakita na nauna nang pumasok sa loob ng ospital. Naalala ni Spinner na kailangan niyang gisingin si Kurogiri gamit ang ni-record na boses ni Shigaraki at All for One,
Nakasunod kay Spinner ang mga pangit na villain pero napatigil nang makita ang mga tauhan ng ospital na pinoprotektahan ang mga pasyente. Samantala, akala ni Spinner ay nasa likod pa rin niya ang kanyang mga alagad pero nang lumingon siya ay si Present Mike ang kanyang nakita. Umatake si Present Mike at napabagsak nito si Spinner. Bago ang nangyari ay iniwan ni Present Mike sina Mezzo sa labas para harangin ang mga pangit. Dito ay mapapatay sana si Mezzo ng isang pangit pero pinigilan ito ng isa pang pangit na pumasok sa ospital. Lumalabas na na-realize na ng mga pangit na pumasok sa ospital na mali ang kanilang ginagawa. Nanawagan ito sa kanyang mga kasamahan na itigil na ang pag-atake dahil nadadamay ang mga inosente. Tumutol ang ilang sundalo ng Liberation at nagsalita pero walang naging epekto dahil tuluyan ng nakumbinsi ni Mezzo ang mga pangit sa loob ng ospital. Dahil kay Present Mike ay nasira ang voice recorder na gagamitin sana ni Spinner para gisingin si Kurogiri. Nawawalan na ng pag-asa si Spinner nang biglang maalala nito na ang kanilang inspirasyon ay si Shigaraki. Sa sandaling nag-decide na si Present Mike na patayin na lamang si Kurogiri para sa ikabubuti ng lahat. Biglang bumangon si Spinner at ginamit ang kamay ni Shigaraki para gisingin si Kurogiri. Sa kamino, pagkatapos malaman ang lokasyon ni Endeavor, naisip ni Dobby na kung tatalunin muna niya si Todoroki ay hindi na magtatagal ang kanyang katawan, kaya naman nag-decide na lang ito na lumipad patungo sa Gunga Villa. Ganun pa man hindi na nito kinailangan na lumipad dahil tinulungan na ito ni Kurogiri na nagpalitaw ng portal. Sa Coffin in the Sky, biglang lumitaw si Kurogiri sa likod ni na Aizawa na dala si Present Mike, pagkatapos nun ay pinakita naman sina Dobby at Toga na nasa anyo ni Twice na dumating sa Gunga Villa. Bago ang pangyayari, sa Okuto Island ay sinubukan ni Toga na atakihin si Suyu pero nagawa itong kontrahin ni Uraraka at ng iba pang hero. Pagkatapos nun ay pinakita na nauubos na ng mga hero ang mga villain. Nang ma-realize ni Toga na nauubos na ang kanyang mga kasama, nag-decide ito na gamitin na ang dugo ni Twice at umasa na lamang na magtatagumpay si Spinner para makaalis siya sa isla. Sinubukan ni Suyo na pigilan si Toga pero nahuli lang ito sa bitag. Lumalabas na hindi dugo ang inilabas ni Toga kundi isang kemikal na nakakaakit ng numo. Ginamit ni Toga ang pagkakataon para makapag-transform bilang Twice at sa sandaling yun ay lumitaw na ang portal ni Kurogiri. Sinubukan ni Uraraka na pigilang makaalis si Toga pero hindi siya nagtagumpay. Sa kasalukuyan, nagtataka si Hawks kung paano nagkaroon ng dugo ni Twice si Toga dahil sa pagkakaalam niya ay naubos na niya ito. Ginamit ni Toga ang infinite double ni Twice at nagpakalat ng napakaraming kopya. Nagawang makasunod ni na Uraraka at Suyo gamit ang portal na ginamit ni Toga. Napansin ito ni Toga at sobrang nainis. Ang pagsalakay ng napakaraming kopya at ang apoy na ikinalat ni Dobby ay hindi kinakaya ng mga hero kaya napilitan ang mga ito na umatras, habang sina Uraraka at Suyo naman ay nilapitan ni Tokoyami at Jiro. Pagkatapos mapansin ang pinsala ni Jiro ay na-realize ng apat na magiging mahirap na ang laban dahil nabigo ang plano ng mga hero. Samantala, napansin ni Endeavor ang phosphor na gamit ni Dobby kaya tinanong niya ito kung anong nangyari kay Todoroki. Sinabi ni Dobby na nahihirapan siyang patayin si Todoroki kaya sisirain na lang niya ang mundo para kay Endeavor. Sinamantala ni All for One ang kaguluhan para mapuntahan si Shigaraki pero pinigilan ito ni Hawks. Sinabi ni Hawks na mukhang walang tiwala si All for One kay Shigaraki. Dahil sa pagkainis sa sinabi ni Hawks ay umamin si All for One na hindi pa kumpleto si Shigaraki at kailangan pa siya nito. Pasigaw na sinabi ni Hawks kay Endeavor na kailangan nilang talunin ang lahat ng villain doon dahil kung hindi ay makakapunta ito kay Shigaraki. Tumawa si All for One at minaliit si Endeavor. Nagalit si Hawks at sinabi kay All for One na nakakalimutan mo ba na isang beses ka nang natalo ni Endeavor sa araw na ito. Pagkatapos nun ay sumugod na si Dobby kaya inihanda na ni Endeavor ang sarili. Sa Coffin in the Sky, nagdala rin ng mga kopya ni Twice si Kurogiri kaya nahinto ang pagbura ni na Aizawa sa court ni Shigaraki. Dahil dito ay nakapagpakawala ng malakas na pagsabog si Shigaraki. Dahil sa pagsabog ay naputol ang linya ng kuryente at nasisira na ang electromagnetic barrier. Iniulat ni Mandalay na may isang taong nanghak sa kanilang system kaya nawalan na sila ng kontrol sa paglipad. Dahil dito ay malapit na silang bumagsak sa lupa at nanganganib na makatakas si Shigaraki. Pagkatapos noon ay napansin ni Midoriya na tila nagbalat ang katawan ni Shigaraki. Nang magsalita ito ay dito na nalaman ni Midoriya na ang kanyang kaharap ay hindi na si All for One kundi ang orihinal na Shigaraki. Iniisip ni Midoriya na iligtas muna ang lahat sa pagbagsak bago ang laban. Kaso dahil sa paggamit niya ng gearshift ay nahihirapan na siyang huminga.
Pinaalalahanan ni Kudo si Midoriya na hindi pa siya maaaring sumuko, gayunpaman sinabi nito na sinuswerte sila dahil mukhang nahihirapan si All for One na kontrolin ang katawan ni Shigaraki. Sinabihan ni Kudo si Midoriya na gawin ang lahat para makarecover at makabalik sa laban. Samantala, nabawi nila Brava ang kontrol mula kay Skeptic. Lumalabas na dati nang nahack nila Brava si Skeptic noon kaya naging madali na lang sa kanya na talunin ito. Pinupuno nila Brava ng pink na pusa ang computer kaya agad itong binunot ni Skeptic at tumakbo. Sa kasamaang palad kahit nabawi na nila Brava ang kontrol ay hindi na nito mapigilan ang pagbagsak ng Coffin in the Sky. Sinundo ni Mandalay ang mga nasa control center para palikasin pero napigilan ito ng mga kopya ni Twice. Habang ang grupo naman ni Star ay nakita si Gentle na patalon-talon sa ilalim ng Coffin in the Sky, pagkatapos nun ay pinakita ang grupo ni Hound Dog na pinigilan ang pagtakas ni Skeptic. Ayon kay Hound Dog ay pinalaya sina Gentle at La Brava para tumulong sa mga hero. 1.5 buwan ang nakalipas pagkatapos ng pag-atake sa Tartarus. Nakawala ang lahat ng mga preso sa kulungan at nag-decide ang mga ito na muling gumawa ng krimen. Sinubukan itong pigilan ni Gentle pero hindi ito nakinig at sumugod. Kinaumagahan ay naabutan ng mga pulis na wala ng malay ang mga preso at nakaupo si Gentle sa tapat nito. Sa kasalukuyan, gumamit si Gentle ng Gently Super Lover para pigilan ang Coffin in the Sky mula sa pagbagsak. Nagtagumpay si Gentle at nang marinig ni Midoriya kay Mandalay ang trampoline ay agad nitong na-realize kung sino ang tinutukoy nito. Kaso ayon kay Daigoro ay hindi pa rin sila ligtas dahil sa oras na mahawakan ni Shigaraki ang lupa ay mabubulok ang lugar, ganun pa man biglang naputol ang kamay ni Shigaraki bago pa nito mahawakan ang lupa. Lumalabas na may isa pang preso na kinausap ang mga hero para tumulong. Origins. Bago ang pangyayari, gustong tumulong ni Lady Nagant sa gera pero ayaw itong payagan ng doktor dahil sa masamang lagay nito. Ganun pa man dumating si Rocklock at binigyan ito ng pahintulot na tumulong. Sa kasalukuyan, lalong lumala ang lagay ng katawan ni Lady Nagant dahil sa paggamit ng quirk. Ganun pa man dahil kay Midoriya ay tumanggi itong sumuko at muling umatake. Sinamantala ni Midoriya ang pagkakataon at dinala si Shigaraki palabas ng Coffin in the Sky. Kasabay nun ay pilit na nilalabanan ni Shigaraki ang pagkontrol ni All for One. Sinabi nito na matagal na niyang alam ang balak ni All for One kaya itinago niya ang kaibuturan ng kanyang sarili nang hindi nito alam. Inutusan ni All for One si Kurogiri na dalhin siya sa isa pa niyang sarili pero hindi ito sumunod. Nag-decide si Shigaraki na hindi na niya kailangan ang One for All at hindi na siya magpapakontrol. Nabawi ni Shigaraki ang kontrol kay All for One at sinabi kay Midoriya na sisirain niya ang lahat ng konektado sa kanyang nakaraan. Sumagot si Midoriya at sinabi na hindi niya ito hahayaan. Samantala, hindi na kinakaya ni Gentle ang bigat ng Coffin in the Sky nang biglang makita nito ang mga taga-business course na kumukuha ng video. Sinabihan niya ito na pumunta sa ligtas na lugar pero tumanggi itong sumunod. Ayon dito ay trabaho nila na ipaintindi sa mga tao ang hirap na dinadanas ng mga hero kaya sila nagbibidyo. Hinak nila Brava ang smartphone ng mga estudyante para maipalabas ang mga footage nito ng live sa internet. Muling napagana nila Brava ang flight system ng Coffin in the Sky kaya nabuhat na ito ni Gentle. Pagkatapos nun ay pinakita naman sina Aizawa na nahulog at kinuha ni Kurogiri. Sa Gunga Villa, habang tinatakasan si Hawks ay sinabi ni All for One na hindi niya inaasahan ang naging aksyon ni Shigaraki. Ganun pa man kumpiyansa pa rin siya na makokontrol niya itong muli at makukumpleto ang paglikha sa Demon Lord. Naabutan ni Hawk si All for One at agad na inatake pero nakapag-counter ito gamit ang Spatial Distortion Quirk. Ganun pa man nagulat si Tokoyami dahil imbes na mamatay na lang ay nagpapogi pa si Hawks. Lumalabas na ang Hawks na namatay ay ilusyon lamang na ginawa ni Kami na isa sa ipinadala ng Shiketsu High School. Nagpakawala ng malalaking buhawi si Inasa habang tumutulong naman sa pagsalakay ang mga kasama nito sa ibaba. Sa kasamaang palad dahil sa pagdating ng karagdagang puwersa ay nag-decide si All for One na mas paigtingin ang pag-atake. Dahil dito ay napilitan ang mga hero na magtago sa kanilang mga kasama na may quirk na pangdepensa. Sinabi ni All for One na wala nang magagawa ang mga hero dahil wala doon ang nag-iisang hero na kayang humarap sa kanya. Bukod doon ang kanyang pinapakitang lakas ay hindi pa katumbas ng lakas niya noon. Inatake ni Inasa si All for One at sinabi na wala siyang pakialam. Bilang tugon ay nagpakawala ng maraming patusok si All for One at sinubukan na nakawin ang quirk ng iba sa mga hero. Kahit sugatan ay hindi huminto si Inasa sa pag-atake kaya nanatiling nakakulong si All for One sa loob ng buhawi.
sinamantala ito ni Hawks at sumugod. Kampanteng hinintay ni All for One si Hawks na makalapit pero bigla itong nakaramdam ng nakakakilabot na presensya sa kanyang likuran. Paglingon ni All for One ay nagulat ito nang makita ang napakalaking si Dark Shadow. Lumalabas na dahil sa buhawi ay naipon ang ulap sa lugar at naharangan nito ang araw kaya lumakas si Dark Shadow. Naghanda si Tokoyami ng suntok at mas pinalakas pa ito ni Inasa gamit ang hangin. Pagkatapos ay buong lakas itong pinakawalan papunta kay All for One. Bago ang pangyayari, pinakita na si Toga ay gumawa rin ng kopya ng ibang mga villain pero madaling natalo. Dahil dito ay nalaman nila Suyo na ang quirk lang ng mga tao na nagugustuhan ni Toga ang kanyang nagagamit. Ganun pa man dahil sa tindi ng sitwasyon ay maaaring magbago ang damdamin ni Toga anumang oras, kaya kailangan pa rin nilang mahanap ang tunay nitong katawan sa lalong madaling panahon. Sa kaparehong sandali, nakahinto lang si Toga sa isang pwesto dahil nagtataka ito kung bakit hindi gumagana ang quirk ng iba niyang ginagaya katulad ng kay Twice at Uraraka. Dahil sa kakaibang ikinikilos ni Toga ay nakita ito ni Uraraka. Samantala, patuloy na inatake ni Tokoyami si All for One para hindi ito makabangon. Kaso nagpasabog ito ng malakas na nuclear kaya tumilapon si Dark Shadow. Pagbangon ni All for One ay mas bata na ito at mas malakas kaya nahirapan na ang mga hero na hulihin ito. Sa sandaling ring yun ay biglang lumitaw si Gigantamakia at inutusan ito ni All for One na umatake. Ganun pa man imbes na ang mga hero ang atakihin ay si All for One ang inatake nito, lumalabas na kinontrol pala ni Shinso si Gigantamakia para gamitin ito laban kay All for One. Bago ang pangyayari, ang mga sundalo ng Liberation ay gumamit ng ni-record na boses ni All for One na may sobrang taas na frequency para gisingin si Gigantamakia. Sinubukan na pigilan ni Mount Lady ang mga kupal pero huli na ang lahat. Agad na hinanap ni Kirishima si Shinso na ipinadala kasama niya para sa emergency. Kaso nang matagpuan niya si Shinso ay nababalot na ito ng putik na kupal. Ayon kay Kupal ay mas madaling sakupin si Shinso kesa kay Bakugo. Ginawa ni Kirishima ang lahat para mapakawalan si Shinso pero walang epekto. Buti na lang ay dumating si Mina at nilagyan ng asido ang kupal. Nasaktan si Kupal at tumakbo pero napigilan ito ni Shinso. Pagkatapos nun ay pinuntahan na ni Shinso si Gigantamakia at kinontrol ito para tapusin ang natitirang mga kalaban. Sobrang na-dehydrate si Mina sa paggamit ng mas matinding acid kaya halos mawalan na ito ng malay. Sinabi ni Mina na natutuwa siya dahil nakabawi na siya kay Kirishima sa pagligtas nito sa kanya noon. Nang mabalitaan ni Naomasa ang tagumpay ng Jaco team ay agad niya itong inutusan na tumulong sa nangyayaring laban sa Gunga Villa. Sa kasalukuyan, nagtulong si Mount Lady at Gigantamakia na labanan si All for One. Luckily, a lady's providing cover. Hindi nagtagal ay nalaman na ni All for One na si Shinso ang kumokontrol kay Gigantamakia kaya inatake niya ito. Bilang resulta ay nawala ang kontrol ni Shinso kay Gigantamakia. Nakilala ni Gigantamakia si All for One at tinanong ito kung bakit siya nito iniwan. Ayon kay Shinso ay may galit si Gigantamakia kay All for One kaya hindi na niya ito kailangan kontrolin para umatake. Ang patuloy na pag-atake ni Gigantamakia ay sinabayan ni na Mount Lady at Dark Shadow. Sa kasamaang palad ay nagawa pa rin ni All for One na makaganti ng atake at isa-isa nitong pinabagsak ang lahat ng umaatake sa kanya. Pagkatapos mapabagsak ang lahat ay ninakaw ni All for One ang quirk ni Hawks. Nasaksak ni Hawks si All for One pero dahil sa rewind quirk ay mabilis lang itong gumaling. Isusunod na sana ni All for One ang quirk ni Tokoyami pero nagmakaawa si Minata na wag itong kunin. Naawa si All for One kay Minata kaya nag-decide na lang ito na umalis. Nawawalan na ng pag-asa ang mga tao matapos mapanood ang pagkatalo ng mga hero sa Gunga Villa. Kasabay nito ay natuklasan nila Bravo na may nagpahinto sa underground evacuation system sa ilalim ng UA. Lumalabas na isa sa spy ni All for One ang nakikialam sa system gamit ang kanyang quirk. Hinabol ni Gunhead ang salarin kaya nagpasabog ito. Buti na lang ay naroon ang dating hero na si Death Arms at iniligtas ang mga tao mula sa kisame na bumagsak. Sa headquarters, isang pulis ang natakot matapos makita ang init na ginagawa ni Dobby. Sinabi ng pulis na delikado ang nangyayari dahil kapag nagpatuloy ang ganun ay sasabog ang katawan ni Dobby at masusunog ang lahat ng nasa loob ng 5 kilometro. Ayon kay La Brava ay madadamay sa pagsabog ang daraan na sasakyan ng mga lumilikas na tao kaya dapat muna nila itong patigilin. Isa pang pulis ang nagbalita at sinabi nito na malapit na si All for One sa lokasyon ni Shigaraki. Magsisimula na sanang magpanik ang lahat pero bigla itong kinontak ni All Might. Tinawagan din ni All Might sina Todoroki at Ida para sabihin ang tungkol sa pagsabog ni Dobby.
Pagkatapos ay inutusan nito ang dalawa na pumunta sa Gunga Villa at pigilan si Dobby. Lumalabas na binabalak ni All Might na harapin si All for One ng mag-isa. Sinubukan itong pigilan ni Naomasa pero tumanggi itong makinig. Here! Samantala, nahuli na ng grupo ni Gunhead ang mga spy ni All for One sa loob ng evacuation center. Nanawagan si Kendo sa mga sibilyan na lumayo sa apoy ni Dobby. Pagkatapos nun ay pinakita si Endeavor na patuloy pa ring inilalayo si Dobby sa iba. Hindi nagtagal ay naabutan rin ito ni Dobby at agresibong inatake. Desperado na kinumbinsi ni Endeavor si Dobby na patayin ang apoy nito at sinabi na ayaw niya itong makitang mamatay. Paulit-ulit lang ang mga sinasabi ni Dobby kaya na-realize ni Endeavor na wala na ito sa katinoan. Nagulat si Endeavor nang makita ang yelo sa dibdib ni Dobby at na-realize na minana rin nito ang yelo ni Ray. Muling naalala ni Endeavor ang mga nagawa niyang mali sa kanyang pamilya at sinabi na dapat niyang harapin ito. Niyakap ni Endeavor si Dobby at tinuon ang kanyang lakas sa paglipad para sa langit ay sabay silang sumabog. Gayunpaman biglang lumitaw si Ray at gumamit ng yelo. Sinabihan ito ni Endeavor na umalis pero tumanggi itong sumunod. Nagpatuloy sa paggamit ng yelo si Ray habang humihingi ng tawad sa kanyang anak na si Dobby. Dumating rin sina Fuyumi at Natsuo para kausapin ang kanilang kapatid. Nakiusap si Endeavor kay Dobby na siya na lang ang kunin at huwag nang idamay ang iba. Kaso sa huli ay natuloy pa rin ang pagsabog ni Dobby. Sa lumalalang sitwasyon ay wala nang nagawa ang mga tao kundi ang magdasal. Ganun pa man sa mga sandaling yun ay malapit na sina Todoroki at Ida sa lokasyon ni Dobby. Lumalabas na ginamit ni Todoroki ang kanyang quirk para gawing kasing bilis ng jet si Ida. Ilang sandali pa ay bumigay na ang makina ni Ida kaya tumakbo na lang si Todoroki. Pagdating sa kinaroroonan ni Dobby ay nagpakawala si Todoroki ng isang napakalakas na Great Glacial Ager. Pagkatapos ng matagumpay na pagpigil sa pagsabog ni Dobby, sinabi ni Todoroki na natutuwa siyang pumunta ang kanyang pamilya para tumulong. Dahil ayon dito ay hindi niya sigurado kung mapipigilan niya si Dobby ng mag-isa. Habang si Endeavor naman ay gumapang sa tabi ni Dobby at humingi ng tawad para sa hindi niya pagsipot dito noon, sumagot si Dobby na kinamumuhian niya si Endeavor habang lumuluha. Dahil dito ay napahagulgol sa iyak si Endeavor at napahingi rin ng tawad sa kanyang asawa at iba pang mga anak. Sorry, I neglected you all these years. Samantala, habang pinipigilan ng mga hero ay napatingin si Toga sa lokasyon ni Dobby at na-realize na natalo na ito, muling ipinagpatuloy ni Toga ang pag-atake at mas lalo pa itong pinatindi habang iniisip pa rin si Dobby, dahil dito ay nakabuo na ito ng karagatan na gawa sa mga kopya ni Twice, ganun pa man nagawang makawala ni Uraraka sa pagkakahawak ng mga kopya at agad na nilagyan ng tali si Toga. Sinabi ni Uraraka na kaya hindi gumagana ng tama ang quirk ni Toga ay dahil nahahaluan ng intensyong pumatay ang pagmamahal nito. Ikinagalit ni Toga ang pakikialam ni Uraraka sa kanya kaya kinuha nito si Suyu para patayin. Sinabi ni Toga na hindi siya maiintindihan ni Uraraka dahil hindi ito katulad niya na kinamumuhian ng mga tao nang dahil sa pagiging kakaiba. Inatake ni Toga si Suyu gamit ang kutsilyo pero nahila ito ni Uraraka palayo. Pagkatapos ay ginaya ni Toga si Suyu at sinubukan na atakihin si Jiro. Dito nalaman ng mga hero na iniinom ni Toga ang dugo ng mga sugatan nilang kasama para gumawa ng kalituhan. Dahil sa mas tumitinding pag-atake, desperado na kinumbinsi ni Suyu si Toga na pakinggan ang mga sinasabi ni Uraraka. Kaso hindi nakinig si Toga at sinaksak pa rin nito si Uraraka. Ganun pa man sa kabila ng matinding sugat ay nagawang palutangin ni Uraraka si Toga gamit ang kanyang quirk. Mas tumindi pa ang galit ni Toga at lalong nabaliw, nagparami ito ng mga kopya hanggang sa sukdulan at pinakalat ito sa buong lugar, nilamon ng napakaraming kopya ang lahat ng mga hero at pati na rin ang mga villain, inatake ng mga kopya si Uraraka pero nadepensahan nito ang sarili, pagkatapos nun ay muling kinausap ni Uraraka si Toga habang nakikipaglaban, sinabihan ni Toga si Uraraka na huminto sa pagsasalita pero tumanggi itong sumunod. Pilit na inaalis ni Uraraka ang galit sa puso ni Toga para itigil na nito ang pag-atake. Dahil sa nakamamatay na pinsalang natamo ay nagising ang quirk ni Uraraka at nagawa nitong palutangin ang lahat ng mga kopya. Lumalabas na may kakayahan na ang quirk ni Uraraka na ikalat ang epekto sa pamamagitan ng pagdikit. Habang lumulutang sa ere ay kinabitan ni Uraraka si Toga ng tali para may parating dito ang kanyang mensahe ng mas maayos. Ikinwento ni Uraraka kay Toga ang kanyang buhay at inamin dito na nagkagusto siya kay Midoriya. Inatake ni Toga si Uraraka pero hindi pa rin ito tumigil sa pagsasalita, dahil dito ay tuluyan ng bumigay si Toga at pumayag ng makipagkwentuhan. Sinabi nito kay Uraraka na madali siyang ma-inlove sa kahit sinong may masarap na dugo.
Kinuwento rin nito na na-inlove siya kay Midoriya dahil kamukha nito ang kanyang crush, at sumali siya sa League of Villains para magawa niya ang kanyang gusto na hindi normal para sa iba. Biglang nalungkot si Toga nang maramdaman nito na ang pagbabago niya bilang Twice ay nawawala na. Ibig sabihin kasi nito ay naubos na ang dugo ni Twice at mawawala na ito ng tuluyan. Pinagaan ni Uraraka ang loob ni Toga sa pamamagitan ng pagsabi na espesyal ang ngiti nito. Tinanong ni Toga kung siya ba ay talagang cute at ang sagot ni Uraraka ay pinaka-cute sa buong mundo. The cutest. Pagkatapos nun ay pinakita na unti-unti na ring naglaho ang mga kopya ni Twice na umaatake sa ibang hero. Samantala, tuluyan ng bumagsak si Uraraka dahil sa kawalan ng dugo, ganun pa man ay patuloy pa rin itong ginamit ang kanyang quirk para ligtas na makalapag sa lupa ang mga lumutang na hero. Pagkatapos nun ay tumayo si Toga sa harap ni Uraraka at sinabi na mabubuhay siya ng masaya sa mundong gustong likhain ng League of Villains. Ganun pa man bigla nitong ininom ang dugo ni Uraraka at kinuha ang kanyang gamit. Pagkatapos ay itinusok ang mga dulo nito sa kanyang sarili papunta kay Uraraka. Ayon kay Toga ay ibibigay niya ang lahat ng kanyang dugo kay Uraraka dahil napasaya siya nito at ayaw niya itong mawala. Habang pinapasa ang kanyang dugo ay tinahirin ni Toga ang sugat ni Uraraka. Nang matapos nito ang pagtahi ay tumabi ito kay Uraraka at humingi ng paumanhin sa kanyang mga nagawa. Bago tuluyang maubusan ng dugo ay pinasalamatan ni Toga si Uraraka sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. I would have wanted to give other people blood. As much as I... Sa huli ay namatay si Toga ng masaya habang nakayakap kay Uraraka. Samantala, matapang na hinintay ni All Might ang paglapit ni All for One at isinuot ang support item mula kay Hercules. Tinawag ni All Might ang bersyon ng sarili bilang Armored All Might. Nagpakuha si All Might ng video kay Hercules para mapanood ni Naomasa ang laban at nilagay naman ito nila Brava sa internet. Sa kabila ng potensyal na maharap sa malagim na kamatayan ay nakangiti pa rin si All Might. Dahil dito ay nagalit si All for One at nagpakawala ng malakas na laser. Agad na gumamit si All Might ng Red Riot para protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos nun ay si All Might naman ang umatake gamit ang Black Whip at Charge Bolt. Dahil sa pinagsamang atake ni All Might ay hindi na makapag-regenerate si All for One, ipinagpatuloy ni All Might ang pag-atake kay All for One gamit ang kanyang binti na pinalakas ng Sugarman. I'll make you so focused on me, you'll forget anyone else! Nagalit ng sobra si All for One at nagpakawala ng pinagsama-samang quirk sa kanyang palad. Nakaligtas si All Might sa atake dahil sa Dark Shadow pero malaki ang natamong pinsala nito. Nilapitan ni All for One si All Might at tinawag na basura. Sinuntok ni All Might si All for One pero nakapag-counter ito ng malakas na atake. Tiniis ni All Might ang atake para maturukan si All for One ng Super Acid. Tinawanan ni All Might si All for One bilang bawi sa pagtawag nito sa kanya ng basura. Kaso dahil doon ay muli na naman itong pinalipad ni All for One sa malayo, ipinaalam kay All Might ng computer sa kanyang armor na mas dumami ang kanyang pinsala. Ganun pa man sa kabila ng mga pinsalang natamo ay pinilit pa rin ni All Might na makabangon. Napansin ni All Might na mas bumibilis ang pagbata ni All for One sa tuwing napipinsala kaya nag-decide na ito na ibigay na ang lahat. That's it. Come on, Classy.